May mga stranded na ang pasahero sa PITX matapos kanselahin ang ilang biyahe dahil sa bagyong Opong. Narito ang live update mula kay Jamie Santos. Jamie? Mel, dahil nga sa bagyong Opong, umabot na sa 30 ang kinanselang biyahe ng mga bus at eroplano ngayong araw. Pinakamaraming kanseladong biyahes sa Mindoro. Sa Bicol Region, apektado ang mga biyaheng papuntang Masbate, Tabaco City at Verac sa Catanduanes. Tiis-tiis muna ang mga pasaherong inabutan namin sa PITX na babiyahe sana pa Mindoro. Hantayin po namin hanggat maganda po yung pan po ng dagat. Kung ano po yung deklara ng Coast Guard, kung pwede na pong bumiyahe, yun na lang po yung pan. Dito na lang kayo Dito na lang po. Yun nga po, wala kaming budget. Tapos na. Tapos sinabi na sa amin na ano na nga daw. Stranded na talaga. Walang biyahe. Maghintay na lang po. Sa Visayas, kinansela ang mga biyahe Paliluan, Iloilo City, Samar Leyte, Maasin Lawang at Lawang Giyuan. Sa Mindanao, kanselado ang biyahe patungong Davao City at Tagum. May kinansela ring flights papunta at paalis ng Cebu, Samar at Northern Samar. Mel, ayon sa pamunuan ng PITX, mangilan-ngilan lamang daw yung mga stranded passengers na nandito sa terminal. Karamihan daw kasi ay online booking kaya maagang naabisuhan ng mga kanselasyon ng biyahe. At yan ang latest mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Tuwing magtatakip silim sa Panabo City sa Davao del Norte, daan-daang ibon ang makikitang palipad-lipad sa kalangitan at tila tumambay sa mga kawad ng kuryente. Anong ibon ang mga ito at bakit laksa-laksa ang mga ito? Abot langit ang pangamba ni Sharpie na nagmumotor sila kamakailan ng kanyang nobyo sa Panabo City, Davao del Norte. Sa kanya kasing pagtingala sa kalangitan, ito ang kanyang nasaksihan. Laksa-laksang itim na mga ibon na tila sumalakay sa Panabo. Ang dami pong mga ibon, sobrang liit po, parang kamay ko lang siya. Halos sakupin na rin ito mga kawad ng kuryente. Ang dami pong ibon sa wire. Ang sobrang ingay po ng paligid. Kaya si Sharpie kinutuban, ang mga ibon daw ito di umano, signus. During that time po, makulimlim po yung panahon, parang may bagyo na po darating. Kasi nakikita ko sa mga TV, pag may mga ibon na ganon, may parating na po na bagyo. Ano nga ba mga ibong na videohan ni Sharpie? Kuya Kim, ano na? Ang laksa-laksa mga ibong na videohan ni Sharpie, mga migratory birds na kung tawagin ay barn swallow o salimbabatang. Galing daw ito sa China, Japan at Korea. Sila po ay pupunta po dito sa Pilipinas kapag lumalamig na po yung klima doon sa mga norte. Kumakain sila ng mga insekto. At dito po sa Pilipinas, year-round naman pong madami yung mga insekto. Kaya meron po silang makakain dito sa bansa natin. Wala daw dapat ikabahala sa pagsulpot ng mga barn swallow sa Panabo. Wala naman po silang masamang dinadala sa ating mga tao. Dahil hindi naman po sila nananakit ng mga tao. Katunayan, nakakatulong pa raw mga ito sa ating kapaligiran. Itong mga ibon na po to ay yung ating natural na mga pest control. At tinutulungan din po yung mga farmers natin na mawala po yung mga peste. Pero dahil sa dami ng mga ito, tila nagiging perwisyo ng araw ang mga ito. Kapag po nga na marami po silang nagsama-sama at napunta po sila sa mga urban areas tulad na lang po ng mga lungsod natin, ay minsan po nagkakaroon ng perwisyo dun sa mga taong nakatira. Sakali mang makita nyo mga ito sa inyong lugar, huwag nyo silang guguluhin o sasaktan. Kung may panganib ba ng short circuit o sunog sa mga kawad ng kuryente kung saan sila dumapo, ipagbigay alam agad sa electric company o kinaukulan. May isa pang klase ng ibon dito sa Pilipinas na laksa-laksa din kung namamataan. Alam niyo ba kung anong tawag sa mga ibong ito? Ang mga ibong ito na may maliliit na katawan at itim o brown na balahibo, laksa-laksa din kung lumipad. Kaya madalas silang napagkakama ng mga barn swallow o salimbabatang. Pero ang tawag sa mga ito, swiftnet o balinsasayaw. Grupo-grupo sila kung lumipad dahil ito'y kanilang paraan para proteksyonan ang kanilang mga sarili. Sa pamamagitan kasi nito, nakakaiwas sila sa mga mas malalaking ibon na maari silang gawing prey. Alam niyo ba na sa San Pascual, Burias Island, may isang bahay-tirahan na nagsisilbing tahanan ng mahigit 80,000 na balinsasayaw. Kaya binansagan itong Balinsasayaw House. Sa Negros Oriental naman, isang lawa ang pinangalan sa naturang ibon.
ang Balinsasayaw Twin Lakes National Park. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Pasok na sa Witness Protection Program si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo pero hindi pa maituturing na state witness ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ibig sabihin, bibigyan siya ng proteksyon pero posible pa ring masampahan ng kaso. Nakatutok si Salima Refran. Professionally accepted na sa Witness Protection Program si retired Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Ibig sabihin, tulad ng ibang nagsalita sa Senate Blue Ribbon Committee, bibigyan na sila ng proteksyon ng Department of Justice. Pero, hindi ibig sabihin ito na hindi na sila masasampahan ng kaso. Pag-aaralan raw ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang pahayag ni Bernardo. At dito ibabase ang reklamong pwedeng ihain sa mga pangalang nabanggit niya sa Senado. We have to be very careful because once you give the person the status of a state witness, then you discharge them from criminal and civil liability. Sinasabi nga namin, pag nagsabi ka ng totoo at ikaw naman ay hindi na nakuha ng state witness, at least pwede ka mag-plea bargain, you can reduce the gravity of the penalties that can be imposed on you by showing good faith. Kasi hindi naman pwede lahat state witness eh. Well, kailangan may managot pa rin. Sa kanyang affidavit, isinangkot ni Bernardo sina Senator Cheese Escudero, mga dating Senador Nancy Binay at Bong Revilla, Representative Zaldico at iba na nakatanggap daw ng cut sa mga proyekto. Naunang tinanggap ng DOJ bilang protected witness ang mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya at mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pwede rin daw makapasok dito ang nagpakilalang security aide ni Congressman Ko na si Orly Gotesa. Minomonitor na ng Department of Justice kung nasaan si Congressman Zaldico at kinukumpirma kung nasa Spain nga raw ito. Yes, he's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong na tao. Initially, sir, can you confirm if nasa Spain ba talaga siya? Well, there's a boarding pass. Boarding pass ba yun? Or there were flight details sent to us, but we have to validate. To be clear, sir, may ilbo ba siya? Meron siyang ilbo. Yes. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Usap-usapan online ang videong kuha mismo ni Congressman Kiko Barzaga habang inuusisa si Congressman Sandro Marcos tungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Natatakot. Yun, no? Kakatapos lang ng DOJ hearing. Sa ipinost na video ni Barzaga na kuha sa loob ng session hall kahapon, sinaway siya ni House Deputy Speaker Janet Garin matapos itutok sa kanyang muka ang cellphone ni Barzaga. Nagsorry na rin umano si Barzaga sa kanya. Hininga namin ang pahayag si Barzaga pero wala pa siyang tugon. Sinisikap rin naming kunan ng pahayag si Marcos. Challenge accepted para kay Shuvie Estrada ang gumanap sa isang horror film. Feel na nga raw niya ang love and support mula sa GMA executives hanggang sa fans, kaya tuloy-tuloy lang ang work and positivity for Shuvie. Makichika kay Nelson Canlas. Ha? Binisita ng GMA Integrated News ang first shooting day ni Shuvie Estrada para sa GMA Pictures and Mentor Productions collab na Huwag Kang Titingin. Challenge para kay Shuvie ang gumawa ng horror film. Mahirap siya in fairness yung horror. Kasi matatakotin ako, pero alam mo yung yung reactions ko at least normal kasi matatakotin nga ako. Tinatakot talaga din ako ni Direk. Bumisita rin sa set sina GMA Network Incorporated Senior Vice President and GMA Pictures President Attorney Annette Goson Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Nakakatulong talaga,
sobra akong na-touch na nandito sila. Kahit anong mangyari sa akin, nandyan sila para sa akin. I'm grateful na yes, ang daming nangyayari sa mundo, ang daming nangyayari sa buhay ko, ang daming blessings po talaga na dumadating. At the same time, kung ano mang nararamdaman ko or nararanasan ko, nandyan yung Sparkle family ko for me. Kasama rin ni Shuvi sa pelikula ang kanyang TDH na si Anthony Constantino. Her work ethic is something it's really like no other. You know, because not every single day is the best day. But one thing about Shuvi is that she will always show up. And again, whether that's for her family, for her friends, she is always there, really. Kasabay ng Huwag Kang Titingin, sunod-sunod ang projects ni Shuvi matapos maging housemate sa PBB Celebrity Collab Edition. Tila walang plano si Shuvi to slow down anytime soon. When I was starting Sir Nelson, I was fueled by the fire of my dreams for my family. Pero right now kasi, I'm not alone. It's the dreams of my pangkat, of my fans, of my supporters. Hindi na po ako nag-iisa ngayon. Parang laban ko na po to para mapasaya din yung mga supporters ko, ka-inspire pa ng maraming tao. So, focus ako sa positivity and kung ano pang pwede kong mabigay sa mga tao na kasiyahan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. 91 araw na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.